Isang mapagpalang araw para sa ating lahat na kapwa ko kadama dito sa Middle East. Ako nga pala si Jasmine, ang kadama ng Saudi Arabia, Middle East. Tara, samahan niyo ako sa aking gawain ngayong buong maghapon. Pagising ko na umaga, nag-toothbrush ako at naghilamos. After niya, nilinis ko ang mga sapatos ng aking mga alaga at amo na nakakalat sa sahig. Umaalis kasi sila sa gabi, mga bandang alas 10 hanggang alauna ng madaling araw o minsan alas 3 pa ng madaling araw. Kaya, pagising ko, yung mga sapatos nila ay nasa tapat ng pintuan ko nakakalat. Kaya dapat yan uunahin kong ayusin pagkatapos ko mag-toothbrush at maghilamos. Mabubungaran ko rin sa malapit sa pintuan ko ang pinaka-basket ng labahan ng aking mga amo. Kaya pagtapos ko magligpit ng mga sapatos nila, hahatakin ko naman yung pinaka-basket ng labahan papunta naman sa tapat ng CR ko kasi doon ako maglalaba sa CR ko kasi andon ang washing machine. Hindi ako araw-araw naglalaba. Depende lang yan kung si among babae ang maglalabas ng basket ng labahan nila. Kung minsan naman magkakasunod na araw ang aking paglalaba at pagpaplansya kapag marami talagang kailangan labahan kasi minsan nababasa at naiihian ng aking mga alaga ang kanilang bedsheet or ang kanilang mga damit kaya kailangan labahan agad. Pinagbubukod-bukod ko pala ang dekolor at ang puti at ang malinis at ang hindi malinis. Ang ibig sabihin ko po sa malinis sa hindi malinis ay yung mga damit na maraming mantsa at yung hindi gaanong mamantsa. Pagkatapos niyan ay pumunta ako sa sala para tignan kung ano yung mga kalat na dapat kong ligpitin at ayusin. At pagkatapos niyan, iisa-isahin ko ang pagpaga ng mga upuan at yung lamesa ay pupunasan ko tapos yung mga basura nila itatapon ko sa basurahan at magwawalis na ako ng carpet tapos ng sahig, tapos saka ako magmamap. Yung mga plato na yan ay lalagay ko sa kusina, yung mga baso, yung mga basura, dapat itapon lahat yan sa basurahan. Huwag na po kayo magtaka kung bakit maraming kalat kahit nagdinis pa ako sa gabi. Kasi dito sa Saudi Arabia, natutulog sila ay madaling araw na. Kaya kailangan, check upin nyo yung sala kung makalat kasi. Diyan sila nag-i-stay magdamag. Niligpit ko lang ang kalat sa sala, pinagpagan ko upuan at nagwalis ng konti. Pumasok ako sa kusina kasi hinugasan ko muna yung mga plato at yung mga plastic ay niligpit ko muna bago ako ulit bumalik sa sala para maglinis. Ganyan na ang nakasanayan ko para at least pagtapos ko sa kusina, dire-diretso na ako sa sala, pwede na ako mag-mop at magwalis ng dire-diretso papunta sa sala at kusina tapos sa hallway. Kasi pag ako nagwalis, isang walisan na lang sa buong sala, hallway at saka kusina. Ganyan ang ginagawa ko araw-araw. Kailangan hugasan ko yung mga plato, punasan ko yung mga lamesa, pati refrigerator para at least yung mga kalat bumaksak man sa sahig. Pag nagwalis ako, isang walisan na lang. Ngayon naman, kukuha ako ng mga basahan na kailangan ko gamitin buong maghapon. Ang basahan sa map, basahan sa mga table at saka sa mga TV, rack, kailangan pamunas doon. At bukod naman yun sa kusina, katulad ng pamunas sa plato at pamunas sa mga refrigerator, sa mga lamesa doon, sa mga patupatungan, kailangan iba yung basahan nun. Ngayon, inilagay ko muna sa sala yung para sa sala at inilagay ko naman yung para sa kusina. Tulad netong basahan na to, ito ay pamunas dito sa lababo, sa mga refrigerator kasi pa naghugas ng plato, laging basa. Tapos, iba naman yung pamunas sa plato at malinis yan lagi. Sunod niyan ay maglilinis na tayo ng buong sala. Una kong gagawin ay punasan yung TV rack kasi napagpagan ko na yung mga upuan at nawalisan ko na yung pinaka-carpet. Kaya ngayon naman, ang gagawin natin ay punasan ang TV rack. Kailangan natin punasan maigi yan kasi araw-araw maalikabok. Diyan din nakadisplay ibang laruan ng aking mga alaga para nakikita niya agad. Bago ako mag-mop dito, winalisan ko muna siya maigi, pati na rin ang carpet kasi kumakain sila ng chichirya at natatapon sa carpet yung mga chichirya kaya kailangan natin walisin. Hindi tayo pwede mag-vacuum kasi tulog pa ang mga tao. Gaya ng nakikita nyo, pagkatapos ko mapin ang ilalim ng lamesa at yung ilalim ng carpet, babalik ko yung carpet sa dati at yung basuran ay ibabalik ko. After ko maglinis sa buong sala, kusina at ng hallway, mag-mop at magwalis, syempre magsasampay naman ako ng aking mga nilabahan. Kagaya ng sinabi ko, dito sa Saudi Arabia, habang naglilinis ako, naglalaba ako, pahinto-hinto ako. Pag naririnig ko yung washing machine tapos nang umikot, ay babanlawan ko, isasalang ko sa dryer, tapos pagtapos ng dryer, isasampay ko. Nagkataon naman tapos na ako magwalis, kaya isasampay ko na lahat ng aking nilabahan. Dahil nga, dual SIM ang kadama nyo at quadruple SIM pa ako minsan na pagsabay-sabay ko ang paglilinis ng sala, paglilinis ng kusina, paghugas ng plato at paglalaba. At pagkatapos ng maglaba, nagpahinga lang ako ng 30 minutes,
nagpatanggal ng pawis ay naligo na rin ako at nag-almusal. Syempre kailangan natin maligo. Dahil nga matindi ang init dito sa Saudi Arabia ngayon, panahon ng tag-init, binuksan ko ang bintana sa aking kwarto para pumasok ang init at pinatay ko ang aking aircon. Ngayon, mabilis na tuyo ang aking mga labahan. Kaya 2 oras lang ay tinanggal ko na sa sampayan ng aking mga nilabahan para tupiin at plansyahin naman ang iba. Hindi naman kailangan lahat ay plansyahin mo. Yung mga damit ng alaga ko na katulad yan pantulog, hindi na kailangan plansyahin yan. Ayan, itutupiin na lang at ilalagay sa dulab. Habang nagsisimula ako magplansya, inutusan ako ng aking mga alaga na gawan ko sila ng kanilang mga prutas. Ang sabi na bunso, strawberry at grapes sa kanya na merong Nutella. At ang pangalawa naman ay apple na merong grapes. Kaya gagawan ko muna sila ng kanilang merienda. Bigla nga ako tinawag ni amo at kunin ko raw ang order sa labas. Umorder pala sila ng pagkain sa labas at hindi magluluto ngayon kasi lightweight lang ang aming pagkain ngayon. Lahat ito ay potayor. Ang sasarap nga ng mga in-order na potayor ngayon ni among babae kasi lahat yan favorite ng mga alaga ko. Yung isa ay jubon na may honey, yung isa naman ay jubon na may hotdog at yung isa naman ay merong chicken. Kaya kung nakikita nyo ay talagang napakasarap ng mga potayor na in-order ni amo. Bago dumating ang order ng amo ko na potayor ay umalis ang amo kong lalaki. Nung dumating siya ay meron pala siyang pasalubong na ice cream para sa kanyang mga anak. At binigyan din ako ng anak na pangalawa ng ice cream. Ang sabi ko ay thank you. Hindi ko nga muna kinain at ilagay ko muna sa freezer kasi nga busog pa ako at nagplansya na lang muna ako pansamantala habang hindi pa ako nakakaramdam ng gutom. Kasi nga iniisip ko kailangan ko tapusin to bago umalis ang mga alaga ko para mailagay ko sa mga damitan nila pag alis nila. Umaalis kasi ang mga tao dito pagtungtong ng 9, 10, 11, 12 p.m. kasi nga gumagala sila. Nire-relax nila ang kanilang isip at katawan sa buong maghapon na nakaupo sa sala kaya kailangan labas-labas din para maglakad-lakad. Umalis na nga sila para maglakad-lakad sa labas at ang ginawa kong unang-una ay pinagpagan ko yung sopa para matanggal yung mga pinagkainan na chichirya ng aking mga alaga at binakyum ko ito maigi mula taas hanggang baba pati na rin yung carpet bago ko ito binrush. Siyempre binakyum ko na rin ang sahig para matanggal ang mga alikabok at buhok na nakakapit dito. May mga alikabok kasi at buhok na hindi natatangay ng walis tambo basta-basta kaya ginagamitan ko talaga ng vacuum pag wala sila pero pag andito sila gumagamit lang ako ng walis tambo. Pagkatapos mag-vacuum ay minap ko na ang buong bahay kasi kailangan natin mapimaigi yan dahil may mga mantsa-mantsang nakakapit sa sahig na kailangan natin tanggalin. At sa wakas, natapos na rin ako maglinis ng buong bahay at dumating na rin ang aking mga amo. Nakapaglinis na rin ako ng aking katawan. Syempre, it's time to sleep na at mag-rest na ang inyong kadama. So, good night guys at see you to the next vlog that I will do for these coming days. Thank you for watching!